Nagbigay ng babala at ultimatum si Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP-NPA-NDF matapos di manong tambangan ng mga miyembro ng New People's Army ang ilang KAFGU sa Davao del Norte. Ayon sa Pangulo, hihintayin daw niya hanggang ngayong gabi ang tugon ng komunistang grupo sa inanunsyong unilateral ceasefire ng gobyerno. Kapag wala raw siyang natanggap, balik opensiba na ang gobyerno. Ayon kay Luis Salandoni ng National Democratic Front of the Philippines, wala na raw offensive operations ang NPA, bagamat wala pa silang idinedeklarang ceasefire. Live mula sa Lucena City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, gusto nyo ba o ayaw ng ceasefire? Yan ngayon ang tanong ni Pangulong Duterte sa Partido Komunista ng Pilipinas matapos ng ambushin ng umano'y mga miyembro ng New People's Army ang ilang KAFGU sa Davao del Norte. Alam mo, Jessica, dismayado yung si Pangulong Duterte nang i-anunsyo niya ang ultimatum na yan sa pagharap niya sa mga sundalo ng Southern Luzon Command dito sa Quezon. Nagbabala si Pangulong Duterte sa Communist Party of the Philippines, National Democratic Front o CPP-NDF pagkatapos ma-ambush ng umano'y mga miyembro ng New People's Army o NPA ang ilang mga KAFGU sa Compostela Valley kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, 3 KAFGU ang sugatan at 1 patay. Maghihintay daw ng sagot ang Pangulo mula sa CPP hanggang mamayang gabi. Ano ba to? Are we into this truce or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin itong... balik tayo sa away. Nung State of the Nation address ng Pangulo ay nagdeklara ng unilateral ceasefire ang gobyerno pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng kanilang ceasefire ang CPP-NDF. If you do not honor and you kill a single soldier or a KAPGU, who is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. And I demand an answer na kung sino yung nagkasala, they must be also put under disciplinary action. Otherwise, wala tayong pinag-usapan. That is my deal with them. Sinabi ng Pangulo sa harap ng mga sundalo sa Southern Luzon Command o SOLCOM na alam niyang hindi lahat ay pabor sa usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo dahil marami na rin ang nagbuwis ng buhay sa laban sa mga komunista. Pero humingi ng pangunawa ang Pangulo na bigyan ito ng puwang para sa mga susunod na henerasyon. Ano ba to? Are we into this truce or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin itong... balik tayo sa away. If you do not honor and you kill a single soldier or a KAPGU, who is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. And I demand an answer na kung sino yung nagkasala, they must be also put under disciplinary action. Otherwise, wala tayong pinag-usapan. That is my deal with them. Ayon naman kay Luis Salandoni, head negotiating panel ng CPP-NPA-NDF, bagaman wala pa silang idinedeklarang ceasefire sa kanilang panig, wala na raw offensive operations ng NPA. Sa harip, idineklara raw ni George Madlos o kaori sa National Operational Command ng NPA ang active defense mode status sa lahat ng kanilang units sa buong Pilipinas noong July 26. Ibig sabihin, hindi sila makikipaglaban maliban na lamang kung sila ang unang atakihin. Hinihintay pa rin daw nila ang report ng NPA sa nangyari sa Kapalong. Jessica, tumagal ng 2.5 oras yung situational briefing natin gap nitong si Pangulong Duterte mula sa mga opisyal ng Southern Luzon Command dito sa Lucena. Jessica? Ano ang reaction niya? Nakita ko lang kasi yung soundbite niya mismo na parang medyo may pagkairita. Ganun ba yung parang mood niya while he was saying those things about itong nangyaring ambush, Joseph? Jessica, si Presidente looked very disappointed, no? He began yung kanyang tinatawag natin na talk to men, yung address niya doon sa mga na hindi lahat doon sa ginagawa niyang usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA, pero ginagawa daw niya yun bilang kanyang obligasyon para doon sa mga susunod na henerasyon. Yun nga lamang ay nagkaroon ng insidente. So makikita mo na medyo nandun yung kumbaga intensyon ni Pangulong Duterte na pagulungin itong usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA, pero merong ganito mga insidente na kumbaga ay nagdidiskarel doon sa proseso na yun. So the President looked very disappointed kanina. At yun nga after nung 2.5 hours niya na situational briefing,
ay paglabas siya doon, medyo seryoso yung itsura nitong si Pangulo. Sabi namin mukhang mabigat yung naging situational briefing na tinanggap niya dito sa Solcom, Jessica. Okay, ano naman ang reaksyon ng mga sundalo na kausap niya nung sabihin niya yon na pagka wala pa rin ako natatanggap na paliwanag about this, ay balik na lang tayo sa bakbakan ulit, laban ulit? Jessica, yung mga sundalo kasi nakikinig lang dito kay Pangulong Duterte. No? Wala naman tayo narinig na, kumbaga, reaction ng pagsang-ayon or pagtanggi. But what we know is yung pumunta siya sa Nueva Ecija and we got to talk doon sa mga sundalo na sinabihan niya rin na, well, meron tayong plano na makipag-usap dito sa mga rebelding grupo. Ang sinasabi ng mga nakausap natin ng mga sundalo doon, that's good kasi parang kapwa Pilipino naman tayo na dapat hindi nagpapatayan. So as far as yung at least yung nakausap namin, sang-ayon sila doon sa track ng gobyerno natin ngayon na yung peace program na tinatawag ay pinagpapatuloy or sinusulong ng administration ni Pangulong Duterte, Jessica. Kapansin-pansin lang, Joseph, na mula nung naupo si Pangulong Duterte, ang una niyang mga dinadalaw ay yung mga kampo ng mga sundalo. No? Sa Mindanao, nung nag-ikot siya doon, puro mga kampo ng sundalo yung kanyang pinuntahan. And then after Mindanao, pumunta naman siya ng Nueva Ecija, mga sundalo ulit. And then ngayon naman, dyan sa Solcom, no? Sa Southern Luzon Command, mga sundalo ulit ang kanyang audience. Karaniwan kasi ginagawa yan ng Defense Secretary o ng Chief of Staff ng Armed Forces, yung mga tinatawag nilang command visit. Ngayon lang ako ewan ko, correct me if I'm wrong, pero ngayon lang ako kita ng bagong upong presidente nang inuuna niya talaga mga kampo ng mga sundalo. Konektado yan, Jessica, dun nga sa sinusulong na peace program ng Duterte administration. Kasi hindi lang naman CPP-NPA yung gusto niyang kausapin, pati yung MNLF and MILF. Mabanggit ko lamang, no, kanina dun din sa Talumpati, niliwanag ni Pangulong Duterte na hindi kasama yung banditong grupo ng Abu Sayyaf sa kakausapin nila para magkaroon ng kapayapaan. Sabi niya, it's a criminal group and we don't talk to criminals. But anyway, going back to the topic, kanina nakita na natin kung bakit ginagawa itong, or nirinig na natin kung bakit ito ginagawa ni Pangulong Duterte. Ito'y para ipaliwanag doon sa mga sundalo, sa mga frontliners natin na meron tayong programang ganito at bagaman, sinabi rin niya kanina na alam niya na medyo hindi lahat ay sang-ayon doon sa ganung plano, ay humihingi siya ng pangunawa na ito yung gusto niyang isulong at least for the meantime na magkaroon ng malawakan na peace program itong administration niya with all rebel groups kahit yung sa Cordillera People's Liberation Army. So malaki at kumbaga isa sa mga cornerstone ng Duterte administration itong peace program, Jessica. So pagpapaliwanag ito doon sa mga sundalo on the ground at mga police na unang sumasabak pag nagkakaroon ng conflict with the rebel groups, Jessica. Okay, it's been 3 days mula nung SONA at nag-anunsyo ng unilateral ceasefire si Pangulong Duterte. Joseph, itong nangyari bang incident between the CAFGU and mga NPA, kailan ba ito nangyari nga? Kahapon yata yan, Jessica, no? At ang impormasyon ni Presidente ay merong 3 injured at 1 patay. Inihintay talaga nitong si Pangulong Duterte yung magiging response ng CPP-NDF. Kaya lang, I think nung namomonitor natin ang mga statements nila, merong mga conditions na hinihingi itong NDF, yung pagpapalaya dun sa mga political detainees. On that aspect, maliwanag naman si Presidente Duterte na gagawin yan. And in fact, during one of those early press briefings itong si Secretary Abella, sinabi na inutusan, no? I think that was during the first cabinet meeting, inutusan na yung DOJ and OSG to work on the release of the political detainees. So as far as that demand is concerned, it's been worked out. Ang ikalawang request ay yung tatanggalin, I think, yung mga military and police forces dun sa mga areas na sinasabi, na monitor kagabi, sabi nitong si NDF consultant Halandoni sa mga eskwelahan, sa mga barangay. Parang ang statement ni Presidente dyan nung nakausap niya, I think yung leadership ng CPP-NDF nung SONA, nung gabi ng SONA, ay parang hindi yan negotiable. So, dun sa una, sa pagpapalaya ng political detainees, pinaproseso yan. But on the first and the second request na tatanggalin yung mga forces, parang medyo, that will come later on, I think, when medyo umuusad ng maganda itong peace talks with the Reds, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.